Ay, opo, dakilat na pagpala ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banal sa pagkagalit sa kahabaga sa pangunang panalangin po ng aming beloved Double Evangelist, Walde Almeida, End Time Prophet, Lord God. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawain na tapos na tigil sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan. Sa iyong Santong Espiritu, nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat. Kami po'y nagpakumbaba, lalo maglingkod sa aming nagawang pagkukulang. Kabagan mo kami't patawari, lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi. Mahal na Panginoon, ikaw pong maglagay. Makatagad dapat kasi ikaw po aking naasahan po sa pangunawa, kaisipan ng bawat na pakinig at patuloy mo kami samahan ng Santong Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound and to hell and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamatas na pagpupulit, pasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako po'y nagpaabot ng dobling paggala sa ating pong beloved Double Evangelist, Walde Almeida, the End Time Prophet of our loving God. At patuloy po ang ating pag-aalala kailanman ay hindi natin malilimutan ang mga aral at turo na iniwan ng ating beloved Arbastan Pastor, our beloved Mama Dear. At apo'y nagpabot ng paggalang, pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa lahat ng ating pinagpalang mga baguhan, mga viewers sa ating pong live webcast. At ang ating tatalakayin, pamagatan po nating an account. An account sa Tagalog, pagbibigay sulit. Basahin po natin ang ating teksto, kindly po sa ating mga beloved Bible readers. In the book of Romans, chapter 12, chapter 14, verse 12. Chapter 14, verse 12. So then, every one of us shall give account of himself to God. Verse 7, for none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. Verse 8, for whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live, therefore, or die, we are the Lord's. God bless you po. Kindly po sa Tagalog. Iyon po sa mga taga-Roma, Kabanatang 14, talatang 12, 7 at 8. Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po muna natin ang isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Palakpak na may pasasalamat, pagbibigay walhati sa ating Diyos na mabait sa langit at lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Ang ating Diyos na mabait sa langit, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang magpala ng kanyang banal na salita. An account o pagbibigay sulit. Yan po ang ating tinatalakay o tatalakayin ngayon, mga minamahal. Sa pangangalan ng ating beloved Double Evangelist, Walde Almeida, the End Time Prophet of our loving God, palagi natin napapakinggan ang salitang going to heaven is the greatest matter of importance. Yung pagpunta daw sa langit, mga minamahal, ito ang isang mahalagang bagay na dapat nating bigyang kahalagahan. Kung nagbibigay tayong kahalagahan sa maraming bagay, mga minamahal, hindi kayang pantayan ang pagpunta sa langit at ito ang pinakamahalagang bagay na dapat nating pahalagahan. Dahil sabi ng ating nabasa, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga palagi nating sinasabi, mga minamahal,
Ang pagkatawag ng Diyos ay hindi pagkatawag na kagaya ng sa ibang fellowship. Ating napakinggan, 18 years na pastor, mga minamahal. The same doctrine sa atin. Pero ang sabi niya, mga minamahal, may kagalingan, konti lang. May pagsunod, konti lang, mga minamahal. Kaya 18 taon na pastor, mga minamahal, hindi niya natanggap o hindi nila natanggap, mga minamahal, yung mga bagay na ating natanggap, mga bagay na ating naranasan, mga bagay na naganap sa ating buhay. Subalit, sa 3 araw lamang na pagdalo sa ating banal na gawaing isinagawa sa kusada, doon sa dako, mga minamahal ng Mindanao, nakita kagad nila ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon sapagkat yung kanyang asawang may sakit, mga minamahal, pagkatapos mabautismohan, pag-uwi sa bahay, pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya hindi basta-basta ang ating kalagayan, mga minamahal. Yung ating kapitbahay, mga minamahal, dito sa, ngayon kanina lang ha, dito sa kali, dito sa kabila, mga minamahal, siya'y pumunta rito kanina, mga minamahal, nagpabautismo. Ang sabi ng ating kapwa mga ral, sino po nagdala sa inyo rito? Hindi yung pagpupuri nyo, napakinggan ko, sinundan ko lang, dire-diretso ko rito, napakinggan ko, may bautismo raw, nagpabautismo na sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya hindi basta-bastang tayo'y narito. Tayo'y narito, mga minamahal, Diyos mismo ang nagdala sa atin dito. Walang iba ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Gayon pa man, dapat nating maunawaan ang pagpunta natin dito ay hindi ito ang katapusan ng paggawa ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. Bagkos, sa simula ng araw na tayo'y tinawag ng ating mahal na Panginoon at mabautismohan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo, diyan magsisimula ang ating tunay na buhay. Buhay, hindi sa makasalanang sanlibutan, kundi buhay nakasama ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Bakit? Dahil sinasabing tayo ay magbibigay sulit. Verse 12, ang sabi, kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos sa kanyang sarili. Tayo mismo sa ating sarili, mga minamahal. Anong ginawa natin sa harap ng mahal na Panginoon na kanya'y tayong tawagin? Walang bagay na malilihim. Sabi ng banal na kasulatan, ang malaki at maliit na bagay na ginawa natin sa harap ng Diyos. Kung tayo naging sinungaling sa harap ng tao, sa harap ng Diyos, ang lahat ng bagay ay lantad at tayo ay haharap sa hukuman ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ng verse 7, sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Dahil hindi na tayo may-ari ng ating sarili. Hindi na tayo. Ang Diyos na tumawag sa atin, siya na ang may-ari sa atin. Kaya nga sinasabi tayong bayang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sapagkat tayo nabubuhay hindi sa ating sarili, hindi rin tayo mamamatay dahil sa ating sarili. Ang tao sa sanlibutan, pag wala lang pupuntahan, magpapakamatay. Mabubuhay sa sarili nila, sa kalayawan, sa kasalanan, at mamamatay sa sarili nila, mga minamahal. Pero sabi ng ating labasa, tayong pinagpala ng Diyos, mabubuhay tayo hindi sa ating sarili, mamamatay tayo hindi sa ating sarili. Sabi ng verse 8, sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay, o kung mamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamatay, kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Palakpakan muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang mga versikulong ito ay isang patunay, tayo'y sa Panginoon. Kaya't ayaw at sa gusto natin, aharap tayo sa hukuman ng ating mahal na Panginoon. At palagi nating iisipin, mga minamahal, merong tinatawag na paghukom na darating, kaya nga may langit at merong tinatawag na impyerno, mga minamahal. Sa langit, puno yan ang tinatawag na kaginhawahan. Sa impyerno, puno yan ang sinasabing paghihirap. Sa langit, mga minamahal, meron tayong sinasabing kapayapaan dahil ang ating Diyos, ang ating pinakamahal na Jesucristo ay tinatawag na Prince of Peace. Siya ang prinsipe ng kapayapaan, subalit mga minamahal doon sa impyerno, wala kang kapayapaan. Sa langit,
meron kang tinatawag na yan ang ating comfort zone. Diyan tayo aalawin ang gusto ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Dahil ang ating malapero sinasabing ating comforter, ang ating Diyos sa langit is the greatest comforter. Kaya dito pa lamang sa lupa, mga minamahal, naramdaman na natin ang pag-comfort ng ating malapenoon sa impyerno. Wala nang magko-comfort sa iyo. At dito sa lupa, ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Iniibig tayong lubos ng ating malapenoon sa impyerno. Wala ng pag-ibig. Ang nandyan ay parusa at galit ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, bibigyan natin kahalagahan yung sinasabing pagbibigay sulit sa harap ng Diyos. At ito'y mapapahalagahan natin kapag tayo'y lumapit sa Diyos. Kaya may sinasabing, draw nigh to God. Ibig sabihin, lumapit ka sa Panginoon. Kindly po. From the book of James, chapter 4, verses 8 and 9. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Verse 9, be afflicted and mourn, and weep, and let your laughter turn to mourning, and your joy to heaviness. Santiago Kapitulo 4, versikulo 8 at 9. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisahin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang akala. Dito po sa 9, kayo mga agpigati at magsihibik, at magsitangis, inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibik, at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Palakpakan po natin ang isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Yung totoong lumalapit sa Diyos na magbibigay sulit ng may malinis na puso. Pumalakpak ng may kagalakan sa ating Diyos sa langit. Ang lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Welcome po sa ating beloved brother George David. Siya po yung ating kapitbahay dito sa 2nd Street pagkatapos ng Gate 3. Yung 1st Street dyan, rather mga minamahal, yung 1st Street after ng Gate 3. Napakinggan niya yung ating pagpupuri. Ang pangalan niya ay George David at siya'y nabautismohan na siya kanina. Welcome po. Welcome to the royal family of God sa ating beloved brother George David. Pinagpala po kayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, draw nigh to God, o lumapit tayo sa Diyos. Gaano kalaga ang paglapit natin sa Diyos, may kaugnayan ito, mga minamahal, sa pagbibigay sulit natin sa harap ng Diyos. Dahil kapag hindi ka lumapit sa Diyos, mga minamahal, wala kang ipipresenta sa ating mahal na Panginoon. Walang makikita sa iyong magandang gawa dahil hindi ka lumapit sa Diyos, mga minamahal. Dahil ang paglapit natin sa Diyos, mga minamahal, ito ang magiging simulain para magsimula rin ang mabuting gawa sa ating buhay na sinasabing tayo'y mamamatay at mabubuhay sa Panginoon dahil tayo'y sa Panginoon. Sabi ng verse 8, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Pag ayaw natin lumapit sa Diyos, ang Diyos hindi lalapit sa atin. Ang ibig sabihin, kapag tinatawagan ka na ng mahal na Panginoon, naramdaman mong tinatawagan ka ng mahal na Panginoon at ang panahon na yan ay darating at darating. Yung magandang halimbawa, yung ating mahal na kapatid, beloved brother George David, yung ating pagpupuri, isipin mong makarating doon sa kanilang tahanan, sa kabilang kalye. Ang ibig sabihin, mga minamahal, pinahintulutan na liparin ng hangin yung ating pagpupuri papunta sa langit at sa kanilang lugar dahil siya'y tinatawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ang tanong, ang ating mahal na kapatid lang ba ang nakatira dyan? Maraming nakatira dyan, mga minamahal. Pero mapalad sa araw na ito ang ating mahal na kapatid, ang unang tinawag ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Kaya mapalad ang bawat lumalapit sa Panginoon. Sinasabing magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Paglapit mo sa Diyos, ang sabi, maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang akala. Ang paglapit natin sa Diyos, mga minamahal,
wala na tayo sa ating lumang pagkatao. Hindi tayo mabubuhay sa ating sarili dahil yung ating sarili, yun ang ating sinasabing lumang pagkatao. Mabubuhay tayo sa Panginoon dahil yan ang ating bagong pagkatao ayon sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Ang sabi rito, mga minamahal, aalisin natin yung ating dalawang akala. Ang ibig sabihin, hindi natin kailangang mag-alilangan pa, mga minamahal. Sapat na ang Diyos ay tumawag sa atin at sa ating pagpapatuloy, mga minamahal, makikita natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hindi tayo kagaya ng iba. Kapag tinanggap na si Kristo, para sa kanila, yun na ang kaligtasan. Yung sinasabing, once you accept Christ as your personal Lord and Savior, tapos na. Yun na ang buhay mo. Hindi po yun, mga minamahal. Hindi tayo yung doktrina, once you save forever. Ang tayo, mga minamahal, once you serve the Lord forever. Ibig paglingkuran mo ang Diyos, magpakailanman kapag ikaw ay naligtas na para maging kompleto ang iyong kaligtasan. Kaya ang sabi rito, huwag kang magkaroon ng dalawang akala. Isa lang ang iyong akala, isa ang Diyos na ipaglilingkuran, isang Espiritong nasa iyo, isang bautismo ang meron ka. Iyan ay walang iba sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ng verse 9, kayo'y magsipaghati at magsihibik, magsitangis, inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibik at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Dito tayo ngayon magsisimulang magsumamo sa harap ng ating mahal na Panginoon. Ngayon tayo magsisimulang magpakumbaba sa harap ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Habang ang tao sa salibutan, mga minamahal, ay nagagalak sa kalayawan ng salibutan. Ikaw na pinagpalang anak ng Diyos, humibik ka, tumangis ka, humingi ka ng habag sa ating mahal na Panginoon na mula sa pagkatawag ka, panghawakan tayo ang ating mahal na Panginoon na sa maraming pagsubok na ating maranasan na mananatili tayong nakatayo, walang talikuran na at paglilingkuran natin na ang ating mahal na Panginoon na sa mamatay o sa mabuhay, mananatili ang ating mga labi ay nagsasabing purihin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil tayo ngayon ay humihibik, mga minamahal. Natatakot tayong mawalay sa magpalak kamay ng ating mahal na Panginoon na natatakot tayong mawala ang matabis at mananapisensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa piti na tayo humihibig, tayo tumatangis sa humihingi ng habag sa ating mahal na Panginoon. Subalit pagkatapos ng ating pag-ibig, pagkatapos ng ating pagdadalamhati, mga minamahal, tatanggapin natin ang pangakong langit na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Ang mga tao sa libutan na ngayon ay tumatawa. Pagdating ng panahon, sila naman ay hihibik at ang kanilang paghibig, ang kanilang pagtangis ay magpakailanman. Bakit? Dahil mayroong sinasabing place of torments. May sinasabing lugar ng pagdulusa. At yan ang sinasabing impyerno. At meron namang sinasabing lugar ng walang hanggang kagalakan. Yan naman ang pangakong langit ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya paglapit natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal, meron sinasabing racing toward the goal. Racing toward the goal, ibig sabihin, karerang patungo sa layunin. Tayo ngayon ay nasa tinatawag na karera, mga minamahal. Ang ibig sabihin, nasa takbuhin tayo. Pero ito ay merong sinasabing layunin. Hindi tayo basta tumatakbo ng walang layunin, kaya sinasabing racing toward the goal. Ang ibig sabihin, itong takbuhin natin ito patungo sa layunin. Tayo ba'y naglingkod sa Diyos? Ano ba ang layunin? Gusto mo lang gumaling ang karamdaman? Totoong merong instant healing, mga minamahal. Kahit naman ako. Pumunta ako nitong may ketong way back 1989, September 27, 1989. Umakyat ako sa main entrance. Diyan ako tumayo. Walang upuan hanggang matapos ang service. Nang sinabi ng ating beloved Albostan Pastor, lahat ng baguhan, pumunta sa harapan. Sa aking kasabikan, tumakbo ako sa harapan. At na ako'y panalangin sa pangalan ni Jesus, sa pangunang panalangin ng ating beloved Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, yun na ang ulat huling sandali na naramdaman ko ang ketong dakit,
Dahil paghubas ko ng aking jacket, pagkatapos manalangin, wala na ang aking karamdamang ketong. Mabilis na lumipas ang panahon. Ang sinasabi ko ay 1989. O di sa September, malapit na naman. Ang bilis ng panahon. July na ngayon, kalahating buwan na tayo ng July. August, September 27, 35 years na ako sa ating mahal na Panginoon. By faith, hanggang rapture, wala nang ketong na bumalik sa aking katawan. Yung ating mahal na kapatid kanina, mga minamahal, wala nang pupuntahan. Wala na rin pera, mga minamahal. Kumuha na lang ng driver para ihatid siya dito. Halos gusto pa siyang iwanan ng driver niya, mga minamahal. Pero siya nagpatuloy sa pagpupuri pa lamang. Nakaramdam siya ng kagalingan. Linggo, dumalo siya, umuwing magaling ang kanyang karamdaman. Merkules, sinama niya yung kanyang asawa, may karamdaman, umuwing magaling ang karamdaman. Susunod na linggo, sinama niya yung kanyang dalawang anak, dumalong may karamdaman, umuwing walang karamdaman. Nakagraduate na yung mga anak niya, professional na, mga minamahal. Di ba? Na-enjoy natin yung ating buhay sa mahal na Panginoon. Tayo nagagalak na totoo, hindi pala nasayang ang panahon natin na mapaglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil lahat ng pangako ng Diyos sa ating buhay na ito ay nagkaroon ng katuparan sa pangunang panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Kaya sinasabi natin, hindi tayo karapat-dapat. Totoo naman. Totoo naman, hindi tayo karapat-dapat. Pero dahil hindi tayo karapat-dapat, tayo ang piniling tinahabagan ng ating mahal na Panginoon at ginawang karapat-dapat sa pangako niyang buhay na walang hanggan. Dito pa lamang sa lupa, naranasan natin ang provision, ang biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Meron sinasabing racing toward the goal o karerang patungo sa layunin. Kapag tayo nakipagkarera, nakipagunahan, dapat meron tayong layunin. Hindi lang, gusto ko lang kasi gumaling ang karamdaman. O gagaling ka nga. Gagaling ka. Pero sa iyong pagtakbo, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos, pag ang layunin mo lang, gumaling ang karamdaman mo, ang gumaling mo karamdaman, babalik uli yan sa'yo. Bakit ko sinasabi ito, mga minamahal? Ako hindi naman ako kilala ng ating beloved Honorable Evangelist Phil de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Hindi pa kami magkakilala noon na ako'y gumaling. Diyan ako nakaupo, yan. Yung kulay green na yan. Yung may poste dyan na kulay green. Nangaral ng ating ginagalang war pastor, ang sabi niya, paggaling na ketong mo, hindi ka na bumalik, babalik ang ketong mo. Pagturo, mga minamahal, parang may malaking pwersa, malakas na pwersang bumagsak sa aking dibdib, napaurong ako, grabe ang aking takot, mga minamahal. Kaya mula noon, hanggang ngayon, hindi ako umabsent sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Naging absent lang ako na ako'y mag-pastoral worker. Dahil hindi puro spiritual, meron kaming menial duty, sa kitchen kami, cook kami, marketing, mga minamahal, doon kami sa pastoral. Wala sa gawain na sa pastoral, pero sa pastoral, meron pa rin kaming gawain. Ganun kahalaga. Kaya palaging sinasabi ng ating beloved parents and the Lord, gusto mo ng langit? Huwag kang absent! Merkules, Biyernes, Linggo, pagsikapan mo! Ikaw ay palaging nasa gawain ng ating mahal na Panginoon. Isang pangalan ng ating beloved na Evangelist Phil de Almeida, the end-time prophet of our loving God, yun daw mga nagtatrabaho. Alas 3 hanggang alas 8 tayo noon. Merkules, dito tayo, mga minamahal. Mga nagtatrabaho, alas 5 kayo alis sa inyong mga opisina. Maglalakbay kayo patungo sa Amoranto. Dadatnan nyo pa ang awitin ng beloved Finest Choir at magmumove pa ang Holy Spirit. Malilinis pa ang inyong mga kahinaan. Mararamdaman nyo pa ang matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon. Kung matraffic ka, bago pa man matapos ng gawain, nakarating ka, nakatalong ka pa ng 3 beses, nakasout mo pa ang masamang espiritu, pinagpala ka pa rin ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil ipinakikita mo sa mahal na Panginoon, nagsusumikap kang makarating sa kanyang gawain. Yun ang gusto ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi yun daw, every little fear, yung maliit na takot na meron ka sa harap ng Diyos, mga minamahal, yan ay mahalaga sa ating mahal na Panginoon. Dahil yung maliit mong takot,
palalakihin ng mahal na Panginoon. Kaya takot na takot kang mawala sa presensya ng Diyos, magpapatuloy ka. Kahit ano ang mangyari, magpapatuloy kang paglingkuran ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Kindly po. First book of the Corinthians chapter 9, verse 24. Know you not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that ye may obtain. Dito po sa unang Korinto, kabanatang 9, talatang 24. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisirtakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. Amen. Kindly, Brother Hill, tuloy sa verse 25. Sa 25, at ang bawat tao na nakipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira, ngunit tayo niyong walang pagkasira. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, isang masagabong palakpak, lahat sumigaw ng malakas na praise the Lord. Purihin ang ating malapan, racing toward the goal. Ibig sabihin, karerang patungo sa layunin. Naglilingkod tayo sa malapan, meron tayong layunin. Hindi lang kagalingan ng karamdaman, hindi lang pagpapala, mga minamahal. Tayo sa libutan, maraming may pagpapala, mga minamahal. Ngayon, naka-freeze na. Di ba? 90 na accounts, naka-freeze. Yun namang sinasabi, mga minamahal. Ang sabi niya, long time ago, Jesus Christ was born in a manger of Bethlehem. Now, Jesus Christ was born here in Davao. O ngayon, nagtatago na, mga minamahal. Hindi ba? Kasi siya daw ang incarnate Son of God. O ngayon, nagtatago na. Wala na yung kayamanan, hindi na mapakinabangan, mga minamahal. Hindi ba? Bakit, mga minamahal? Dahil mali ang pagtakbo. Kaya nga tayo magbibigay sulit sa Diyos. Hindi lahat ng bagay na ginagawa nating mali, mga minamahal, tolerate ng ating mahal na Panginoon. Darating ang panahon, bibigay ng Diyos ang ganting nararapat sa iyo. Pati ang bawat kasinungalingang ating bibigkasin sa harap ng ating kapwa-tao, darating ang panahon, ibibigay ng Diyos ang ganting nararapat para sa iyo. Kaya pag tumakbo tayo, mga minamahal, siguraduhin nating may layunin. Hindi, mainit ako sa malapit noon kasi magaling ang karamdaman. Mainit sa malapit, pinagpala ang buhay, maraming kondominium, sasakyan, mga bahay-bahay. Pag inalis siya ng mahal na Panginoon, magagaya ba natin si Job, mga minamahal? Sabi ng banal na kusatan, si Job, inalis ang kanyang 10 anak na magaganda, inalis lahat ng kanyang kayamanan, pero sabi ni Job, mga minamahal, ang namatawi pa rin sa kanyang mga labi, purihin ang Panginoon. Kaya muling ibinilik ang Diyos ang lahat na nawala sa Kanya, higit pa sa nawala sa Kanya, ibinilik ng ating mahal na Panginoon. Ang natin sa Kanya, yung kanyang asawang backslider. Anong sabi ng asawa niya? Job, itakwil mo lang Diyos mo at ikaw ay mamamatay. Sabi ni Job, hangal na babae, marunong ka lang bang magpasalamat sa Diyos sa mabuting bagay at sa mabasamang bagay, hindi ka marunong magpasalamat, lumabas akong wala, alis akong wala, purihin ang pangalan ng Panginoon. Saan natin nakita, mga katagang yan? Sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Paulit-ulit nating sinasabi para sa isinilang ng huli na, mga minamahal. Sabihin nating 24 years na ang nakaraan. Pagkatapos ng ating iginagalang mga pastor and the 12 prayer warriors, makababa galing doon sa Talipaw Hulo, sa sinasabing Lions Den, mga minamahal. O di, sinila kayo ng 2000, year 2000, 24 years old na kayo. Maaaring iba may asawa na, hindi nyo alam ang kasaysayan. Nasa kahirapan ng buhay, ang lumalabas pa rin sa labi ng ating mahal na Panginoon. Isa lang ang kataga, ang katagang purihin ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. At yung mga kataga ngayon, mga minamahal, yan ang nagbibigay kagalakan sa Diyos. Kaya naman tayo pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Racing toward the goal o karerang patungo sa layunin,
sabi ng ating labasa, hindi ba ganyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Yan ang ating kalagayan. Sa makipot na pintuan patungo sa langit, lahat tayo ay tumatahak, mga minamahal. Ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala, magsitakbo kayo ng gayon upang magsitamo kayo. Magsipagtamo kayo. Gayon daw dapat ang takbo natin. Walang talikuran, mga minamahal. Walang talikuran. Aking maalala, every Monday meron kaming meeting sa Pastoral House. Isang bersikulo palagi ang ginagamit ng ating igilagalang malapastor. Dahil yung iba paalam ng paalam, namiss ko yun ang nanay ko, namiss ko na yung tatay ko, namatay yung nanay ko, namatay yung pamangkin ko. Isa lang ang bersikulo. Pag nagsimula aming meeting, basa. Anong babasahin? Yung daw nag-aararo na lingon ng lingon, mga minamahal, ay hindi karapat-dapat sa kariyan ng langit. Yung isang binata nagpaalam, Panginoon, ililibing ko muna yung tatay ko. Isa lang ang sagot ng malapay noon, pabayaan mo ang patay ay maglibing sa kanyang kapapatay. Ikaw na buhay, sumunod ka sa akin. Anong paliwanag? Ang ibig sabihin, hindi sila Kristiyano, pabayaan mo hindi Kristiyano maglibing sa kanya, Kristiyano ka. Mahalaga ang bawat oras mo. Palagi kang sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Aking sweetheart, Sister Mar, umalis siya sa kanila, mga minamahal, pagkatapos ng gumraduate ng grade 6. Ayon sa kwento niya, napakaliit na nung barkong sinakyan niya dahil dito siya gusto niyang mag-aral dito, mga minamahal. So namasukan siya. Pinag-aral siya nung amo niya, mga minamahal. Ayon sa kwento niya, napakaliit na nung barko, ayaw pa umalis yung nanay niya. Sa madalit salita, lumipas ang panahon. Nakakilala siya sa gawain ng mahal na Panginoon. 1979, si Sister Mar ay pumasok bilang manggagawa. Yung kanyang nanay naghingalo. Sabi ng ating ilagalang mahal pastor, gusto mo umuwi? Dahil pagkatapos maghingalo, mga minamahal, binawian na ng buhay. Ibinigay, mga minamahal, yung kanyang pamasahe. Ayan ang pamasahe mo. Kung gusto mo umuwi ka, pero hindi ka na makakabalik pa. Pero kung hindi ka uuwi, ang Diyos ang lulutas ng problema mo, lahat ng labos mo, tatawagin ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Nagkaroon ng konting katahimikan, mga minamahal. Si Sister Mar umalis sa harap ng ating ginagalang mahal pastor. Ang sabi niya, mahal pastor, hindi na po ako uuwi. Ipag-pray niyo lang po ako. Alam niyo kung ano ginawa ng ating mahal na Panginoon? Ayon sa kwento ng kapatid niya, nung sila'y iniwan, dahil siyang panganay, mga minamahal, malilit pa yung kanyang mga kapatid. Namatay yung kanilang mama. Yung kanilang ama, nag-asawa uli. Ibig sabihin, hindi maganda ang pakitungo sa kanila. Labuhay sila sa sagingan. Kung anong meron doon sila kakain sa sagingan, mga minamahal. Pero ganoon ba ang kalagayan? Dahil si Sister Mar ay sinunod ang sinasabi ng ating ginagalang mahal pastor, mas maiging magpatuloy ka, maglingkod sa Diyos. Pag umuwi ka, hindi ka na makakabalik. Kung magpatuloy ka, Diyos ang lulutas ng iyong problema. Ginawa ng malapay noon, isa-isang tinawag yung kanyang kapatid. Yung kanyang papa, may sariling gawain, Trinitarian sila, pastor sa gawain nila. Nung kami umuwi, mga minamahal, yung chapel nila, inabutan ko pa. Pero hindi na pangalan ng chapel nila dati, ng dating church nila, ang nakalagay na, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit? Isa-isang tinawag niya kanyang kapatid, mga minamahal. Pati yung papa niya, tinawag. Dito na binawian ng buhay. Lahat sila tinawag ng ating mahal na Panginoon. At minsan yung kanyang pamangkin, ikinasal. Andun lahat yung kanilang mga kamag-anak. Nung pala sa Valenzuela lang nakatira. Malapit sa Malinaw. Lahat ngayon, nandun na, naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Higit sa lahat, nakilala pa niya ako. Ako naging asawa niya. Ako umuwi siya, hindi kami nagkita. Di pinagpala pa siya. Di ba? Sabi natin, Pastor, pag umuwi ka, hindi ka na makabalik. Hindi niya ako makikita. Abuti, hindi siya umuwi. Nakita niya ako, pinagpala siya. Ganun lang yun, kasimple. Di ba? Sinasabing racing toward the goal. Karerang patungo sa layunin.
Kailangan may layunin ang paglilingkod mo sa Diyos. Hindi lang sa physical blessing, hindi lang sa material blessing, higit sa lahat, dapat ang layunin natin, tapusin natin ang takbuhin ito, inilagay ng Diyos sa ating harapan. Kaya ang sabi ng verse 25, at ang bawat tao na kipaglaban sa mga palaruan ay nagpipigil sa lahat ng bagay. Kaya meron tayong tinatawag na pagpipigil, mga minamahal. Ginagawa nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo'y yaong walang pagkasira. Lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Isipin nyo, pag tumakbo tayong may layunin, ang ating layunin, makarating sa langit, mga minamahal, kung sa sanlibutan, nagtitiis, nagpipigil. Yung mga athlete natin ngayon, nakahanda na sila. Mga minamahal, sila'y sasabak, mga minamahal sa isang labanan, nagpipigil sa lahat ng bagay. Lalo tayo, dahil ang ating tatanggapin, ang sabi, ay putong na walang pagkasira. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Jump na po tayo sa ating last verse. Last verse, Hosea chapter 1 verse 8. Kaya pag nagawa natin ito, magbibigay sulit tayo sa mahal na Panginoon, meron tayong sinasabing the way to success. The way to success, ang ibig sabihin, ang daang patungo sa tagumpay. Haharap tayo sa paghukom, magsusulit tayo sa harap ng Diyos, hindi isang talong ng Kristiyano. Hindi Kristiyano nagpabalik-balik sa pagtalikod at sa kasalanan, kundi isang Kristiyanong mananagumpay. Sinasabing the way to success o ang daan patungo sa tagumpay, yan ang meron tayo. Kaya po, jump to last verse. Yan na po ang ating last verse. Maghanda ating manugtog, mga magpawid. From the book of Joshua, chapter 1, verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Hosea Kapitulo 1, versikulo 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pabubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa aklat sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagay iyong pagiginawahin ang iyong lakad, at kung magkagay magtatamo ka ng mabuting pagtatagumpay. Amen. Palakpakan natin ang malakas na palakpak ang ating malapay noon. Last verse na, mga minamahal, isang masayang palakpak. Palakpak na may kagalakan sa ating puso. Palakpak na may pasasalamat, walang hanggang pasasalamat sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng malakas na praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Talagang napakabilis ng oras, mga minamahal. Out sa gusto natin matatapos ang ating bahay, pananambahan. Kaya napakalaga ang bawat minuto. The way to success ang daan patungo sa tagumpay. Sabi ng ating nabasa, tayo magbibigay sulit kaya tayo wag hihiwalay. Bagkos ating pagbubulay-bulayin awat gabi ang salita ng Diyos upang ito'y ating masunod at gawin. Kaya darating tayo sa tinatawag na kaginhawahan ng ating lakad at magtatamo tayo ng mabuting kawakasan. Yan, nasa atin ang tinatawag na kaginhawahan, nasa atin ang mabuting kawakasan. Pipikit ang ating mata at muling didilat. Hindi sa lugar ng pagdurusa, kundi sa langit, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kapag tayo nagsulit na, mga minamahal, may ngiti ang ating mga labi sa bawat bibig kasi ng ating mahal na Panginoon, sapagkat tayo mismo sa ating sarili magugulat. Nakagawa pala tayo ng mabuting bagay sa harap ng Diyos sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon dahil nagkaroon tayo ng mahal na magulang sa Panginoon. Pinili ng Diyos, right pastor, para sa atin na tayo'y kandiliin sa tinatawag na kaalaman at karunungan. Tayong lahat ay tumayo at tayo umawit. Lahat ng dala nyo, mga bisita, mga minamahal. Left and right wings, nasa ilalim, mga nasa garahe, nasa main entrance, malapit sa court. Dali nyo sila sa harapan. Habang tayo umaawit, hihintayin natin sila, mga minamahal,
sapagkat ang araw na ito itinakda ng Diyos upang tayo maging handa pagdating ng panahon na tayo magbibigay sulit sa harap ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Tayo po'y umawi, mga minamahal. Di ba't ang langit ay para sa mga banal Yes, hallelujah. sa katulad ko na Yan ang ating layunin, ang langit. Nagsusumikap, Kaya tayo nagsusumika. nagtitiis upang makarating. Upang ating marating ang pangakong langit ng mahal na Panginoon. Panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin. Samahan niyo po yung mga dalagong pag- Iyong pawin. Huwag kayong mag-alala, hihintayin natin sila dito sa Pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Hallelujah. Si Jesus ang siyang pagkas. Ang tangi nating pag-asa, ang ating pinakamamahal. Ang tagumpay ko ay natat. Pagpatamo natin ang tagumpay na ating hinahanap. Kung masusumika at magtatapat sa paglilingkod, ang panalangin Ito ang ating panalangin. ay pagpalain Palagi na makarating sa kanyang na pinag- makarating sa iyong piling. Pinagay ba dyan? At ang pasanin ay iyong pawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po. nasa Ayan po namin. Kung nandiyan sa taas. Right kami kaya. Patayin po namin kayo dito. Isa na po ng ating live webcast viewer. Ngayon po ang araw ng kaligtasan. Anong saya ang pagkapiling ka. Ang panalangin ay magmalas na magkarating Yes, amen. sa Hallelujah. iyong piling. At ang pasanin ay iyong gawin. At ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na magkarating sa iyong piling. At ang pasanin ay iyong pawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na magkarating sa iyong piling. At ang pasanin ay iyong pawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa amin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa ating minamahal na mga bisita, mga baguhan, ating live webcast viewers, pinagpala kayo sa lahat ng pinagpala. Dinala kayo sa tunay na gawain. Tunay na Diyos
na sinasamba sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa, pagsisihan ng kasalanan, huwag nang babalikan. Pangatlo, ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Gawa 2:38, mangagsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pang-apat, yung bautismo ng banal na Espiritu. Ang Diyos ang magsasagawa niya. Narinig niyo po, sa araw na ito, personal niyo nasaksihan ang panibagong himala. Ating beloved, Brother George, the beat. May tungkod po yan. Nakikinig lang ng papuring awit sa kapitbahay doon sa lugar natin. Nakatungkod siya, pumunta rito, ora mismo, nakinig mga minamahal ko. Nung bautismo, gusto niya advance eh. Nagpabautismo, ora mismo, mga minamahal ko. Narito siya nagpupuri sa Diyos. Ayun, yung tungkod niya, ayan, dala-dala niya. Yan ang umaalalay sa kanya. Pero ngayon, baliktad eh. Yung tungkod na ang inaalalayan niya, katibayan lang na siya'y mahina, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating beloved sister po, na nariyan, nakita niyo po ang kanyang mga sugat, nagnanaknak. Isa po siyang Indiana. Isa po siyang Bombay, mga minamahal ko. Ang kanyang sinasamba, siya po ay Hindu, Catholic daw. Kaya lang sabi ko, magmula ngayon, ikaw ngayon ay hindi na Katoliko. Ikaw na ngayon ay born again. Damang-dama niya ang kagalingan after baptism. 14 years siya nagtitiis. Ngayon lang dito lang pala mararanasan yung kaginawa nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa araw na ito. Minsan pag pinatunayan mo na ikaw ang tunay na Diyos na aming pinaglilingkuran. Kaya sa ating minamahal na mga bisita, yung luha ngayon na tumutulo sa inyo, luha ng kagalakan. Itaas niyo po ang inyong dalawang kamay bilang pagsuko sa ating mahal na Panginoon. Pumikit kayo at yumako bilang pagpapakumbaba sa Diyos na makapangyarihan. Sumunod kayo sa panalangin ito. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Narito po ako, nagpapakumbaba. Humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Buong puso, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay. Gawin mo akong tunay na Kristiyano, tunay na anak mo, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, kami po ang manalangin para sa inyo. Mapagpala namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami taos puso nagpapasalamat sa araw na ito na patuloy ka nagliligtas ng marami pang kaluluwa at gumagawa ng mga dakilang himala. Narito po sila na tumanggap sa iyo. Dalangin namin sa pangunang dalangin ng aming minamahal at iginagalang na Pastor Evangelist Wildes Rada Almeda, yung anti-prophet. Patawarin mo sila ng ilang Ama. Linisin mo po sila ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo.
Gawin mo silang tunay na anak na kapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas mo maging ang kanilang mga mahal sa buhay sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, magbabautismo po kayo. Sabi ng banal na kasulatan, Gawa 2:38, kayo ibabautisman sa lubos na kapatawaran ng iyong mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. At mahal na Panginoon, siya na po ang magbabautismo ng pang-apat, yung bautismo ng banal na Espiritu. Ang kailangan lang, magpapatuloy tayo sa paglilingkod hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon dahil magbibigay sulit tayo. Ang pangako ng ating mahal na Panginoon ay ang buhay na walang hanggan. God bless you po. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At mga minmahal tayo, dadako na po sa ating mga pangangailangan, prayer for the sick. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanco. Amen. God bless you, beloved co-preacher, beloved Joey. Mami na mahal, hindi po tayo nag-discriminate ng anumang religion. Mami na mahal, amen. Welcome po dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Whatever your religion is, amen. This is non-sectarian, mami na mahal. Ito pong gawain ito, mami na mahal. Welcome ang lahat, sapagat lahat iniibig ng ating mahal na Panginoon at lahat at nangangailangan ng kaligtasan. Amen. At buhay na walang hanggan. Tayo manalangin para sa ating mga pangailangan. Ano man ang ating mga prayer requests, mami na mahal, huwag po tayo mag-aalala, sumampalataya po tayo sa ating mahal na Panginoon. Sa Kanya po ay walang imposible, mami na mahal. Tayo po muna ay manalangin ng pagsisisi. Dakila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang dalangin namin kagalang-galang na mga pastor, evangelist, Waldes, Rod Almeda, your end-time prophet, mga napang. Narito po kami sa iyong banal na paanan, Diyos. Hallelujah, hallelujah. Humihingi ng kapatawaran, nagpapagumabasa mo kami na sumpungan sa iyong pagkukulang, mga pagkakasala sa iyo, malapay. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, mahal Panginoon. Masunod po namin lahat mong kautusan, O Diyos, at maging handa sa ilang araw ng pagbabalik at magamit mo rin po kami, mahal Panginoon, sa napakarami pang maliligtas na mga kaluluwa. Gawin mo kaming ilaw at asin sa libutan ito. Mahal, pinapakapalad po namin, mahal Panginoon, sabat pinagkaloob mo sa amin totoong mga magulang sa aming kagalang-galang, mahal Pastor, beloved mga badini, beloved children, mahal Panginoon, upang pangalagaan kami, mahal Panginoon, at patuloy palaguin namin panampalataya hanggang sa abutin namin sakdal na pananampalataya sa iyong harapan, mahal Panginoon, malakad na matuwid manal sa iyong harapan, ang kalakasan, mahabang buhay namin kagalang-galang, mahal Pastor, all of beloved children, ay lubos po namin pinasalamatan sa iyo, mahal Panginoon, upang may sa katuparan na nais mo na bago magbabalik ang nag-iisang ebanghelyo ng kaligtasan, purong ebanghelyo, mahal Panginoon, laki pang kapangyarihan, ay may papangaral sa buong mundo sa kaligtasan ng lahat ng iyong mga hinirang, mahal Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Mami na mahal, ilehas po natin ating mga sarili, mami na mahal. Isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan may karamdaman. At isipin po natin ating kagalang-galang na mahal Pastor, our beloved Pastor Evangelist Waldes, Rod Almeda, and our prophet of a loving God, naglehans po sa atin, sa ating mga loved ones, mga minamahal, at anumang masamang espiritu ng karamdaman, problema o bisyo, mga minamahal, banggitin niyo po at palayasin natin, cast out po natin sa pangalan ni Jesus. Demons of infirmities, disease, cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, drug addiction, unbelief and doubts, vanity, glory, pride, lust, covetousness, materialism, lahat ng uring panlalamig, panlulupaypay, lahat ng masamang espiritu, kasaw. In Jesus' name, be healed. Prophesy solve right now. Vice be gone right now. Be blessed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Purihin ng ating mahal Panginoon, minamahal. Sampalatayan po natin, ating mahal Panginoon, ay tinugon na po lahat ng ating mga panalangin, mga minamahal. Sapat narito ang totoong propeta ng ating dakilang Diyos ng panalangin nakabot sa trono ng ating mahal Panginoon. Hallelujah. Babanggitin po natin mga bibigyan pasasalamat sa ating mahal Panginoon. Hallelujah. Ang napakamakapangyarihang salitang hallelujah. Praise the Lord. Galing sa ating mga puso, mga minamahal. Hallelujah. Huwag na po tayo nilulok sa dyan sa taas, mga minamahal. Sisigaw na lang po tayo ng malakas, mga minamahal. Dito po sa baba, ang lulukso na naman po, mga minamahal. Sabay-sabay po tayo! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Glory, glory, glory to God!
God. We love you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you so much, Lord God.